So ito ang ganda ng kanyang air pocket. Usually kasi namamatay ang sisiw sa incubator dahil nalulunod. So mapapansin ninyo yung air pocket niya is konting-konti lang. So tendency nun ay nalulunod. So may size din kasi ng tamang air pocket. Pag sobrang laki naman, kulang naman sa moisture. So natutuyo yung sisiw sa loob ng itlog. Good day sa inyo lahat mga ka-backyard. Ngayong araw, pag-uusapan natin dry incubation at yung may tubig, no? Pag sinabi natin dry incubation, wala tayo nilalagay na tubig sa ating incubator from day 1 hanggang day 18. So maganda nga ba ang resulta nun? Yun ay tatalakayin natin ngayong araw at ipapakita ko sa inyo yung outcome ng dry incubation. So ngayong araw, meron tayong apat na 50 to 60 capacity ready to ship. So ikakalibrate ko lamang yan. Yung ginamit nating screen dyan ay deep coated na, no? So para iwas kalawang. So kahit sa mga ganito kaliliit na unit natin, ganun na yung magamit natin na screen. Para hindi na mga lawang yung ating screen kahit na matagal nyo na pong ginagamit. So ngayong gabi ay ika 18 days ng mga nakasalang natin dito sa incubator at i-check natin. Magka-candling tayo at ilalagay na natin sa hatcher yung mga nakasalang dito sa ating setter. Pero bago ang lahat, ipakita ko lamang sa inyo itong manual natin dito. Kakasalang nito ng 26, no? So 28 ngayon. O bali 2 days siya. Ito yung ating manual na styro incubator. So, punong-puno siya ngayon, ano. So, yan siya. So, from day 1 hanggang day 18, wala akong tubig na inilalagay dito. So, dry incubation ang method natin. Ayan. After 18 days, doon na ako naglalagay ng tubig. So, ayan po. Yung mga yan, kakasalang lang. So, dito tayo, no? Sa ating... So, dito tayo ngayon sa mga sinalang natin nung 9 and 10. So, ayan. Yung ating mga itlog. Kung mapapansin ninyo yung thermometer, ayan. So, tamang-tama lang yung init niya. So, lahat ng mga nasalang natin nung 10, gaya nito, ay ilalagay na natin sa hatcher. Saka yung 9, no? So, ayan. So, lahat ng mga naisalang ko nung 10 and 9, ay ilalagay natin dito sa tray, no? Para i-candling at ilipat dito sa ating hatcher. So, yan ito. Ito ay sinalang ko noong February 10. O, lalagay na natin to dyan. Ito din, February 10. Check natin isa-isa ang kanilang dates. So, ito yung mga itlog ng ating decal brown. Kaya ganyan ka dark. 9. Ito. February 10. So, ang ilan dito, sinalang ko nung 22 and 17. So, medyo matagal-tagal pa yung iba bago mag-hatch. 17. So, wala na dito sa taas. May natin dito sa baba. Ito. February 9. Ito, may isa pa dito.
Ito din. February 10. So, kukunti lang kasi yung sinalang ko that time. Ayan. So, karamihan ng mga naisalang ko is itlog ng decal brown. So, wala na. Lahat ito is 22. Madami kasi yung 22. So, yan. So, ngayon, ay magka-candling tayo. Ika-candling natin tong mga nilabas natin dito. So, ngayon naman, ayan, magka-candling na tayo nung mga pinull out natin. Ilan lang piraso to? 14 pieces lang, no? So, check natin kung may mga natuloy ba sa mga in-incubate natin na 18 days or nagsayang lang tayo ng panahon. So, ito, check natin. So, yan. Kung mapapansin ninyo, mga kabakerd, ang ganda ng kanyang air pocket, malaki. So, usually, nalulunod yung mga, kung natatandaan nyo pa yung tinuro ko sa inyo na kapag ka may nakita na kayong parang anino, sign na yun na malapit na siya mapisa. 1 hanggang 2 araw na lang mapipisa na siya. So, ito ang ganda ng kanyang air pocket. Usually kasi namamatay ang sisiw sa incubator dahil nalulunod. So, mapapansin ninyo, yung air pocket niya is konting-konti lang. So, tendency nun ay nalulunod. So, may size din kasi ng tamang air pocket. Pag sobrang laki naman, kulang naman sa moisture. So, natutuyo yung sisiw sa loob ng itlog. So, yan. Ito malapit na ito mapisa. Check natin itong itlog ng decal brown. So, ito. Ganun din. Malapit na siya mapisa. 18 days niya ngayon. Kita nyo. Ganyan yung kanilang air pocket, malalaki lahat. Dahil from day 1 hanggang day 18, hindi ako naglalagay ng tubig, Ayan. Gumagalaw po, napapansin ninyo. So, lagi nyo po i-check before kayo maglagay sa hatcher para may na-expect po kayo. Hindi yung pinull out nyo from setter, then ilalagay sa hatcher nang hindi nyo po kinakandling. Dahil minsan, nag-expect tayo na may mapipisa. Yun pala, walang mga natuloy. So, ayan. 18 days. So, sana kahit 14 lang to ay matuloy lahat, no? Ayan. Susunod, bibili ako ng mas malakas na LED light. Dahil dito medyo mahina. Hirapan tayong tumingin. Pero mas maganda kasi to kesa dun sa phone, no? Sa cellphone kasi mainit po. Yung cellphone. So nakaka-apekto yun kapag nagka-candling tayo na. Yun sinasabi nila na nung nag-candling ako buhay naman. Tapos nung nilagay ko sa hatcher after 21 days, walang napisa. So, factor din po yun na namamatay yung sisiw. Dahil sa init na ginagamit nating ilaw habang nagka-candling. So, lahat okay, So,
So, ayan. So, ayan, after natin ma-check isa-isa, wala naman namatay or hindi nagtuloy sa mga ito. So, sana matuloy silang lahat mapisa, no? So, ilalagay ko sila ngayon sa hatcher at hahayaan na doon hanggang sa may mag-hatch na. So, ayan, ilalagay na natin sila dito sa ating hatcher. Dito na sila mag-stay hanggang sa may mag-hatch na. Yung humidity natin is 56. So, perfect. So, tataasan pa natin yan sa pamamagitan ng paglalagay ng tubig pa, no? So, ayan. So, ayan. Diyan na sila sa hatcher. At ibabalik na natin. So, naglagay ako ng karton para in case may mapisa, hindi madudumihan yung ilalim ng ating incubator. So, itong mga to, sinalang ko ng 22, 17, at pinaka maaga is 13. So, ayan. After 3 days na mapisa itong mga to, yung mga sinalang ko ng 13, yun naman na ilalagay natin dito sa loob ng hatcher natin. So, ayan. O, yun lamang po sa ngayon. Ayan yung ating unit. 56 setter, 80 hatcher. So, 192 capacity. So, yan po. So, yun lamang sa ngayon, mga kabakerd. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.